Kinabukasan, mas maaga akong nagising. Earlier than Vrix as I was so happy, hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng saya pagkatapos kagabi. Okay, sumasang-ayon ako, ang hindi pagpansin kay Vrix ay isang masamang ideya. Pero alam mo, masaya ako. Masaya ako at least naging close kami sa isa't isa. Pagkatapos kong maligo, nag-toothbrush ay bumaba na ako. Nakita ko si Maria sa kusina, pinuntahan ko siya at sinabing, "Good morning." Nagtatakang tumingin siya sa akin. "Morning, bakit ang aga mong nagising?" Napahagikik ako, "Pwede ba akong maghanda ng almusal ngayon?" Tiningnan niya ako ng may pagdududa, binigyan ko siya ng matamis na ngiti. "Oo naman, pwede." Masaya akong pumasok at nagsimulang maghanda ng almusal. Maya-maya ay bumaba na sina Ryan at Vrix. Umupo sila sa mga usual na pwesto nila. "Don, nagtrabaho ako ng gusto ngayon. Here's your breakfast." Sabi ko na inilapag ang plato ng pagkain sa harap nila. "Is there something special?" Nagdududang tanong ni Vrix. "No, bakit mo natanong? You are never up so early. And you look happy too. What's the matter?" Umiling ako, "Nothing. Mommy, no secrets." Sabi ulit ni Ryan na nagdududa sa akin. Nilinis ko ang aking lalamunan. "Pwede ba tigilan nyo na yung mga tingin nyo? Ano bang problema nyo kung masaya ako?" Pareho pa rin silang nakatingin sa akin na may parehong ekspresyon. Nakakainis kayong dalawa." Umupo ako sa upuan sa tabi ni Ryan at nagsimulang kumain ng pagkain, masaya. Kinagat ni Ryan ang pagkain pagkatapos, napaungol. That there is definitely something fishy. I am sure. Ang sarap din ng pagkain. What the hell is wrong with him? Bella, will you tell us what is it? Tanong ni Vrix. Jesus, you guys are unbelievable. Humagikik si Ryan at napangiti naman si Vrix. Nagpatuloy ako sa pagkain ng almusal. Nang matapos kami, tumayo si Vrix sa kinauupuan niya at sinuot ang coat niya. Binuhat niya si Ryan at hinalikan sa pisngi. "Take care and don't be naughty." Masunuri namang tumango si Ryan at humulik sa pisngi ni Vrix. "Good boy." Pagkababa ni Ryan, lumingon sa akin si Vrix at sinabing, "Take care." Tumango din ako. Masunurin." Tapos tumalikod siya. Kumunot ang noo ko. "Ano, walang halik sa akin?" Pagkaalis niya, nakaupo ako sa kwarto ko at nakatingin sa labas ng bintana. Lumipas ang buong araw sa panunood ng mga movies. Well, pagkatapos naming matakot noong araw na iyon, at mapagalitan ni Vrix, inalis na namin ang ideyang manood ng mga horror movies. Sabi ni Ryan, manunood daw kami ng horror movies kapag nakauwi na si Vrix. Kaya, ngayon ay nanunood kami ng Avengers. Ang batang ito ay nagkaroon ng bagong addiction ng Avengers. Panoorin daw niya ang lahat ng serye ng Avenger. Napanood namin ang Captain America, Iron Man at Thor at ngayon ay nasa Avengers na kami. Nakakatuwang manood ng movies with Ryan, lagi siyang naiinis kapag nagbibigay ako ng spoilers and I love that. It's almost 5 and Ryan is in his room still sleeping. Biglang may pumasok na ideya sa isip ko, paano naman kung lalabas kami sa park? Malapit lang at hindi pa darating si Vrix. Makakapag-enjoy si Ryan kahit minsan. Okay fine, but I think you should ask Vrix first. Baliw ka ba? Kung tatanungin ko siya, sasabihin niyang hindi at hindi makakapagsaya ang baby ko. O talaga? Oo. At kung hindi mo siya tatanungin, ililibing niya tayo ng buhay. Alam ko pero alam ko rin ito na hinding-hindi niya ako papayagan na ilabas si Ryan, so, huwag mo nang tanungin si Vrix. Bakit ang lahat ng iyong mga ideya ay nagdadala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa aming kamatayan? Fuck off. Ngayon hayaan mo akong gisingin si Ryan. Oo, ang ating unang hakbang patungo sa kamatayan. Hindi ko na siya pinansin at pumunta na ako sa kwarto ni Ryan. Natutulog siyang hawak ang goofy niya. Napangiti ako sa sarili ko habang nakatingin sa kanya. Pumasok ako at umupo sa tabi niya. Dahan-dahan kong sinimulan ang pagtunto ng aking mga daliri sa kanyang buhok. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. "Baby, get up, it's late." Dahan-dahang iminulat ni Ryan ang kanyang mga mata, saka muling pumikit dahil sa liwanag. Umupo siya at humikab saka muling nagmulat ng mata. "Mommy," aniya pa sa inaantok na boses. "You are finally awake. Let's take a day off from your studies and go out." Ang kanyang inaantok na mga mata ay bumukas, "Out." "Yep, me and you, to the park." Ngumiti siya at tumalon mula sa kama. "Mommy, just give me 5 minutes, I'll get ready." Natawa ako sa excitement niya. Tapos bumalik na ako sa kwarto ko. Naghanda at nakatingin sa salamin, nang sinigaw ni Ryan ang pangalan ko. I asked him to wait, then after 5 minutes sumigaw na naman siya, this time sumisigaw. Excited ang batang ito. Kinuha ko ang clutch ko, mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto. Nang sabihin ko kay Mark, ang driver namin ay hatid kami sa park, mukhang nag-aalala siya.
Tinanong niya ako na kung tinanong ko ba si Vrix o hindi, at nagsinungaling ako sa kanya na mayroon ako at binigyan kami ni Vrix ng permiso. Mukhang hindi siya naniniwala sa akin, pero tumango pa rin siya at dinala kami sa park. Nakaupo ako ngayon sa isang bench sa park at si Ryan naman ay nag-e-enjoy sa mga rides. I was so happy na makita siyang ganito. Ang makita siyang masaya at nakangiti ay nasiyahan ng puso ko. Mommy, tinawag ako ni Ryan mula sa ride at kumaway sa akin, kumaway naman ako sa kanya. Oh fuck, napawi agad ang ngiti ko. Nakalimutan kong sabihin kay Maria. Wala siya sa paligid at hindi ko na. Natigilan ako nang mag-ring ang phone ko. Kinuha ko ang phone ko sa clutch ko at tinignan ang caller ID. Nanigas ako. Vrix, shit, hindi ko sinagot ang tawag pero patuloy niya akong tinatawagan. Sa ikalimang pagkakataon ay sinagot ko ito. Hey, sabi ko sa tonong kinakabahan pero sinusubukan ko ang lahat para umaktong normal. Bella, where the fuck are you? Mula sa kabilang banda ang sobrang galit na boses ni Vrix. Sa bahay, bakit kinailangan kong mautal? Saang sulok ka ba talaga ng bahay? Nasa opisina mo. Talaga, saan ka ba nagtatago sa opisina ko? Bakit po ako magtatago? Kung ganun, bakit hindi kayo mahanap ni Maria ni Ryan kahit saan sa bahay? Kahit sa opisina ko. Ako ay napakapahamak. Vrix. Bella, you are out with Ryan and on top of that hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Vrix, I am not out. Stop lying to me, Bella. Sigaw niya sa kabilang side na naging dahilan ng pagkabigla ko. Sa boses pa lang niya ay ramdam ko na ang galit niya sa akin. Where are both of you? Vrix, we were going back home, you don't have to. I asked where the hell are you? Sa park, malapit sa bahay natin. Wait there, I am coming. No Vrix, ibinaba niya ang tawag. Hindi man lang niya ako pinakinggan. Bumuntong hininga ako saka tumingala para makita si Ryan, para hilingin na bumalik siya. Pero nung tumingin ako dun, wala si Ryan sa ride. Tumayo ako at nagsimulang tumingin sa ibang rides. Ngunit hindi siya mahanap. Ryan, tinawag ko ang pangalan niya pero walang sumasagot. Ryan, muli akong sumigaw ngunit muli ay wala. Pagkatapos ng ilang beses na pagtawag sa pangalan niya nang hindi siya sumasagot ay nagsimula na akong magpanik. Saan siya pumunta? Ryan, baby stop. It's not a joke. Please come out. Ngunit wala pa ring tugon. Naramdaman ko ang luha sa mga mata ko. Saan siya pumunta? Nandito siya ilang minuto ang nakalipas sa harap ng mga mata ko. Baby, we need to go. Where are you? This is not funny, Ryan. Ryan, pinuntahan ko ang bawat bata na nasa paligid ng rides para tanungin sila tungkol kay Ryan, pero hindi daw nila siya nakita kahit saan. Tumakbo ako sa mga tao sa paligid at ipinakita sa kanila ang picture ni Ryan but then again wala. Ang sabi lang ng lahat nakita daw nila siya naglalaro kanina, pero walang nakakita kung saan siya pumunta. Baby, where are you? Napahawak ako sa aking telepono sa aking dibdib kung saan nabuksan ang larawan ni Ryan, umiyak ako. Baby, please come to mommy. I promise if you come out, I'll make donuts for you and your favorite chicken too. I'll do whatever you'll say, but please just come to me. Kasalanan ko lahat, dapat nakinig ako kay Vrix at hindi dinala dito. Bakit ako ganito? Bakit hindi ako nakikinig kahit kanino? Paano kung may mangyari kay Ryan? No, walang mangyayari sa kanya. Baby ko siya, walang mangyayari sa kanya. Malakas si Ryan ko. Nakatayo ako doon na may mga luhang umaagos sa pisngi ko. Bella, tumingala ako at nakita ko si Vrix na nakatayo sa harapan ko, galit na nakatingin sa akin. Napalitan ng pagtataka ang mga mata niya nang makita akong umiiyak. Bella, bakit ka umiiyak? Lumingalinga siya sa paligid para maghanap ng kung sino saka tumingin ulit sa akin. Nasaan si Ryan? Hindi ko alam. Ano? Umiling ako. Hindi ko siya mahanap. Nanlaki ang mata niya. Anong ibig sabihin na hindi mo siya mahanap? He was with you, right? He was, pero ngayon hindi ko na siya makita kahit saan. Walang sinasabi na tumakbo si Vrix papunta sa rides at sinimulang hanapin siya, tinawag niya ang kanyang pangalan. Pero walang bakas si Ryan. Hinanap niya si Ryan kung saan-saan, sinusundan ko lang siya. May dalawang bakuran sa park. Tumakbo si Vrix sa isa kung saan hindi ko pa siya hinahanap. Sa wakas ay huminto si Vrix sa harap ng isang grupo ng mga bata. Napatigil din ako sa pagkalito, tumingin sa kanya. Naningkit ang kanyang mga mata na tumingin doon ng malapitan. Sinundan ko rin siya ng tingin. Shit, bulong niya at tumakbo papunta doon, tumakbo rin ako kasama niya, nalilito pa rin. Pinatabi niya lahat ng bata at nandoon siya. Baby ko, nakatayo sa gitna, natatakot at umiiyak. Everyone out now, sinigawan ni Vrix ang lahat ng mga bata na nakatayo doon, na tinatakot ang lahat. Ang lahat ng mga bata ay nagsitakbuhan palayo doon, sa sobrang takot.
Lumuhod si Vrix sa harap ni Ryan at tinignan siya mula itaas hanggang ibaba. You okay? Lalong umiyak si Ryan, nanginginig ang katawan at hindi na siya makahinga ng maayos. Nanlaki ang mata ko, nagpanic attack na naman siya. Hinagod ni Vrix ang likod ni Ryan. Hey, it's okay, it's okay. I am here. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Ryan. I am here baby, no one will hurt you. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feeling better? Tanong ni Vrix. Tumango si Ryan na humihikbi pa rin. Pinunasan ni Vrix ang mga luha niya at niyakap siya ng mahigpit na huminga ng malalim. You scared the shit out of me today. Humiwalay sa pagkakayakap ay tumingin siya kay Ryan. What did they do? Bumaba ang tingin ni Ryan na nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. I wanted to play with them, football, pero pagdating ko at tinanong ko kung pwede bang mag-join, but sinabi nila na no at tinulak ako. I was going back to mommy when they blocked my way and hit me with the football, at hinila ang buhok ko. This time mas lalo siyang umiyak at niyakap si Vrix. Tumayo si Vrix at binuhat si Ryan sa kanyang mga braso. Papagalitin sila ni Dad. Okay. Tumango si Ryan, at itinago ang mukha sa leeg ni Vrix. Binuhat ni Vrix si Ryan papunta sa kotse, sinundan ko siya sa likod. Pinapasok si Ryan sa loob ng sasakyan. Papunta na sana si Vrix sa driver's seat nang hawakan ko ang kamay niya. Vrix, I was just, not now Bella. You have a lot of explaining to do at home. Save it, sabi niya sa sobrang seryosong tono. Mukhang galit na galit siya kaya wala na akong lakas ng loob na magsalita pa. Pinagbuksan ako ng pinto ng sasakyan na nakakuyom ang panga. Get in, now. Pagkarating namin sa bahay, hinatid ni Vrix si Ryan sa kwarto niya. Hindi niya ako hinayaang kausapin si Ryan kahit isang beses. Nanatili ako sa sala. Dumating si Maria sa sala pagkatapos ng ilang sandali, umupo siya sa tabi ko. Okay ka lang, Bella? Tumingin ako sa kanya at sinabing, I don't know what's gonna happen. I'm so scared Maria, Vrix is not talking to me. Sabi niya we'll talk later pag uwi namin, but every moment is killing me. I am so scared. Niyakap ko siya, umiyak. Dapat hindi mo na siya pinalabas Bella, tinanong mo muna dapat si Sir. Alam kong dapat, pero naisip ko na hindi niya kami papayagan kung tatanungin ko siya. Tapos hindi kita mahanap kahit saan at umalis ako. Hinagod niya ang likod ko at sinabing, huwag kang matakot Bella. Okay lang. Paano ako hindi matatakot, galit na galit siya. Subukan mong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Sigurado akong maiintindihan niya. Maria, nakagawa ako ng napakalaking pagkakamali. Hindi ako mapapatawad ni Vrix ng ganito kadali. Anong gagawin ko ngayon? Alam mo galit na galit siya kaya hindi niya ako hinayaang makausap si Ryan kahit isang beses. Ayos lang Bella. Patuloy akong humihikbi, habang pilit niya akong pinapakalma. Maya-maya, bumaba na si Vrix, agad akong tumayo sa couch, si Vrix naman ang nasa harapan ko. Tiningnan ko siya ng may takot na tingin. Saglit niyang tinitigan ang umiiyak kong mukha, walang emosyon ang mukha niya. Lumipat ang tingin niya mula sa akin kay Maria at sinabing, mag-isa lang si Ryan sa kwarto, pwede mo ba siyang samahan for some time? Tumango si Maria, binigyan ako ng isang apologetic look, umakyat siya sa itaas. I was about to apologize pero hinawakan ni Vrix ang wrist ko at kinalagkad ako paakyat. Walang kiligo sinasabi, nagpatuloy ako sa paglalakad. Nang makarating na kami sa room namin, binitawan ni Vrix ang kamay ko. Hinawakan niya ito ng mahigpit kaya sigurado akong nasugatan ito. Nakatayo ako doon na nakadikit sa dingding, habang si Vrix naman ay nakatayo sa harapan ko na nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Nakahubad ang coat at kurbata niya, naka-shirt siya na kulay gray. Ano ang rule number 6 Bella? Naalala mo ba? Sabi ni Vrix sa mahinahong boses. Kalmado bago ang bagyo, tumango ako. Good. Ano yun? Tanong niya. Sinimulan ko sa sobrang mababang boses pero sapat na para marinig niya ang that wherever I. Louder. Ungol niya kaya napaatras ako sa takot. Napalunok ako ng malakas. That wherever I take Ryan, I must inform you. Sa pagkakataong ito ay medyo malakas ang pagkakasabi ko habang nakatingin sa ibaba. Talaga, yun lang ba? No. Then say the whole thing. Where I take Ryan, I must inform you. And if you say no I should not take him there. Lumapit sa akin si Vrix at sinabing, may word ba sa sentence na hindi mo maintindihan ng maayos? Sabay tingin ko sa kanya, it scared the shit out of me, agad akong bumaba. Nakakatakot ang itsura niya. Kinagat ko ang labi ko, pilit kong pinipigilan ang pagiyak. Walang nakakatakot sa akin ng ganito, kahit si Yaya. I asked you something. No, then why the fuck did you take him out?
Sigaw niya dahilan para mapatalon ako sa pwesto ko. I'm sorry. Sorry. Really Bella, after everything, you have just a fucking sorry to say. Hinilamos niya ang mukha niya gamit ang isang kamay niya sa kamuling tumingin sa akin. Whatever I say, isn't a joke Bella. That rules weren't a joke. And all the time you break the rules. Dati-rati pinalampas ko yun kasi ayokong awayin ka, pero lagi kang pilitin mo akong gawin yun. Umiling ako. No, Vrix. Yes Bella, nakita mo si Ryan ngayon, nakita mo ang kalagayan niya. Napaka-sensitive niya Bella, nakakakuha siya ng panic attacks and these are not good, I think you know that pretty well. Still you have to make things difficult. I just wanted him to enjoy and meet with other kids. He has stayed so many years alone, bakit sa tingin mo biglang mababago mo ang lahat? Pero at least matry natin. No we can't, Bella, I married you to take care of him, not to make things more complicated, not to cause him pain. Don't try to change our lifestyle, dahil hindi mo kaya. Marahan akong tumango, hinawakan ni Vrix ang magkabilang braso ko, at hinila ako palapit. Kumuyong ang panga niya, nanlaki ang mata ko sa mukha niya, puro galit ang mga mata niya. Kung may mangyari man sa anak ko, uulitin ko kahit ano, I swear Bella I will destroy you. Siya ang mundo ko at kung siya ay masaktan, sa susunod dahil sa'yo, hindi na ako magdadalawang isip na gawing impyerno ang buhay mo. Kasabay noon ay binitawan niya ang aking braso, marahas at lumabas ng kwarto. Nakasandal ako sa dingding, napaupo ako sa sahig. Inilapit ko ang mga paa ko sa dibdib ko, napaiyak ako. Makalipas ang ilang minuto naramdaman kong may humawak sa ulo ko. Inangat ko ang ulo ko para tignan kung sino yung tao, si Ryan pala, nakatayo sa harap ko na may malungkot na tingin. Agad kong pinunasan ang luha ko at pilit na ngumiti. Mommy, I am sorry. Maluhal-luha na sabi ni Ryan. Umiling ako. Why are you sorry? It was my fault. I should have asked Vrix. Don't say sorry. I know Dad said a lot of hurtful things to you because of me. No, he didn't say anything. Hinila ko siya sa sarili ko at pinaupo sa kandungan ko. Humihikbi siya. Alam kong nagsisinungaling ka, narinig kong sinigawan ka ni Dad. Pinunasan ko ang luha niya. Stop crying. Hindi mo kailangang malungkot. Tingnan mo nakangiti si Mommy. Tumingin siya sa ibaba. I know Mommy, I am weak. I try to be brave but I always get scared and then I start shaking. Hinawakan ko siya ng mahigpit. No baby, you are not weak. In fact you are the most strongest boy. No, I am not. Today I got scared of those boys. So, that doesn't make you weak. In fact those boys were weak, you know why? Why? Curious na tanong niya sa namamaos niyang boses na umiiyak. Because, they tried to bully a 5-year-old boy who was all alone. How many of them were there? 8. See, 8 big 10-year-old boys, and 1 5-year-old Ryan. Unfair right? Tumango siya. So, when my Ryan will grow up he will be able to fight all of them. Yes like Captain America. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. May naisip tuloy siya tapos sumimangot ulit. But mommy, may shield si Captain America para labanan ang masasamang tao. Oh yes, no problem, kukuha din tayo ng shield kay Ryan. Exactly like Captain America, tapos matatalo rin ni Ryan ang mga masasamang tao. Ngumiti siya, tapos niyakap ako. You are the best. I love you to infinity. I love you to infinity square baby. Mommy is so sorry baby. Dahil sa kawalang ingat ko kinailangan mong dumaan sa sobrang sakit. I am sorry, don't ever go away from me again, you are everything to me. Hinalikan ko siya sa pisngi, tapos kumakalamang tiyan niya. Hungry, itinanong ko. Tumango siya. Okay, mommy will prepare your favorite chicken today. Really, tuwang-tuwang tanong niya. Of course, let's go. After the dinner, sinamahan ko si Ryan sa kwarto niya. Humiga siya sa kama niyakap ang goofy niya, nagkwento ako sa kanya. Dahan-dahan siyang nakatulog. Si Vrix ay nagtatrabaho pa rin sa kanyang opisina, kaya noong tulog si Ryan ay pumunta ako sa aking silid at kinuha ang papel kung saan nakasulat ang lahat ng mga rules, ginawa ko ang lahat ng kanyang mga rules sa isang fresh paper at idinikit ito sa gilid ng aking closet. Gusto niyang sumunod ako sa rules, fine I won't break any rule from next time be it anything. Pumunta ako sa washroom at nagpalit ng komportableng pajamas. Paglabas ko ay nakita ko si Vrix na nakahiga na sa kama at nakapikit ang mga mata habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang noo. Nakasuot siya ng sweatpant at shirt. Kailan siya nagpalit? Anyways, wala kang pakialam. Mind your own business Bella. Dumiretso ako sa kama at kumuha ng unan at kumot, saka inayos sa couch. Humiga ako sa couch habang tinatakpan ang sarili ko ng kumot.
Anong ginagawa mo? Biglang tanong ni Vrix. Tumingala ako para lang salubungin ang naguguluhan niyang mukha. Umupo ako sa couch at tinanong ko, ano? Bakit ka matutulog sa couch? It was in the rules. So, tanong niya with the same confused look. What? It was in the rules, so what? Sinabi mo sa akin na sundin ang mga rules, kaya ginagawa ko lang iyon. Tinitigan niya ako ng ilang minuto. Tumingin ako sa ibaba. Bella, bumalik ka sa kama. Teka, sinabi niya muna ang lahat ng masasakit na bagay na iyon, at binalaan niya ako na kapag hindi ako sumunod sa mga rules ay parurusahan niya ako, at ngayon siya mismo ang nagsasabi na lumabag sa isang rules. Hell no, umiling ako. No Vrix, I don't want to get any punishments. I have had enough today, I can't bear anything else. Nanatili siyang nakatingin sa akin with the same emotionless face. Good night Vrix, sabi ko, at humiga ulit sa couch. Sa kabilang banda, si Vrix. Humiga siya pabalik sa sofa at nanatili akong nakatitig sa kanya, nalilito. Bakit siya nagkakaganito? Ayaw niyang matulog sa sofa, tama ba? Kung ganoon, bakit bigla na lang siyang nagkakaganito? Kung ano man iyon ay dapat baliwalain ko na lang. Kung ano ang ginawa niya ngayon, pagkatapos noon ay hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Humiga ulit ako sa kama habang nakapatong ang mga kamay sa aking mga templo. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nakakatulog ng mapayapa. Nagpalipat-lipat ako ng side sa kama. Sa huli, bumangon ako sa kama at pinuntahan si Ryan, para tingnan kung ayos lang siya o hindi. Pagbukas ng pinto ng kwarto niya, nakita ko ang baby ko na mahimbing na natutulog at nakayakap sa teddy niya. Napangiti ako sa sarili ko. Pumasok ako sa kwarto at umupo sa tabi niya. Sinusundan ang kamay ko sa buhok niya, sabi ko, Dad loves you baby. I will protect you with my life. I won't let that happen again. I am not like Brittany. Sorry, that I couldn't reach in time today and those binubuli ka ng mga boys, pero mula sa susunod pangako hindi ko nahahayaang mangyari sa iyo ang ganoong bagay. Hinalikan ko siya sa noo. Ayokong maranasan niya ulit ang kahit anong sakit. Marami na siyang pinagdaanan, not anymore. Paglabas ko sa kwarto niya, bumalik ako sa kwarto ko para lang makita si Bella na natutulog sa sopa, hindi komportable. Patuloy siyang gumagalaw at minsan ay tila babagsak siya mula sa sopa anumang oras. Pinuntahan ko siya at binuhat in bridal style at inilagay sa kama. Pagkahiga ko sa kanya, ay niyakap niya agad ang unan. Ngumiti ako. Pumunta ako sa kabilang side at humiga. Noong hindi pa ako makatulog, hinila ko siya palapit sa akin at pinulupot ang braso ko sa bewang niya. Nakapatong ang ulo niya sa dibdib ko, hindi ko alam kung ano iyon pero kapag natutulog siya ng ganito it makes me feel happy. Napakasarap ng amoy niya. Makakatulog na ako ng matiwasay. Kinabukasan, nagising ako at nakita kong walang laman ang kama sa tabi ko. Nilibot ko ang tingin ko sa kwarto pero wala siya. Bumangon ako sa kama at pumunta sa washroom, ginagawa ang lahat ng morning stuffs ko. Paglabas ko ng kwarto ay wala pa ring laman. Paghahanda para sa opisina, bumaba na ako. There she was, pinapakain niya si Ryan. Hindi pa ba siya sapat para kainin ang pagkain ng mag-isa? Bumuntong hininga ako at pumunta sa kanila, umupo sa harap ni Ryan, binati ko siya, morning. Good morning Dad. Inihain sa akin ni Maria ang almusal, nakatingin pa rin ako kay Bella na gusto niya akong tingnan kahit minsan, pero hindi. Sinimulan ko ng kainin ang pagkain ko, sa tuwing napupuntahan ng mga mata ko si Bella ay nakikita kong tumatango siya sa sinasabi ni Maria o pinapakain si Ryan. Hindi niya ako sinulyapan kahit isang sulyap sa buong oras. Dahil sa inis sa behavior niya ay tumayo ako sa kinauupuan ko at kinuha ang coat ko sa upuan. Aalis na sana ako nang tumawag si Maria. Sir, breakfast. Nang hindi ako lumingon ay sinabi kong, hindi na ako nagugutom. With that umalis na ako. Nagmamaneho papunta sa aking kumpanya, pumasok ako. Ako ay nagngangalit sa galit sa lahat ng oras. Paano ba lagi akong ginagalit ng babaeng ito? Nakarating na ako sa opisina ko, umupo na ako at nagsimulang magtrabaho. Chloe, dumating ang assistant ko after few minutes. Nakipag-usap sa kanya tungkol sa aking buong araw na schedule, sinabi ko sa kanya na dalhan ako ng kape. Kailangan ko talaga ng kape ngayon. Guilty all my time thinking about Bella. I felt guilty sa sinabi ko sa kanya kahapon. Hindi niya yun sinasadya, but me being me, I lost my mind that time at pinagalitan siya. Sa wakas, noong oras na ng isang meeting ay nagpa siya kung alisin siya sa aking isipan at tumutok na lamang sa meeting. Pero sinong niloloko ko dito, ayaw niyang mawala sa isip ko. Sa buong oras na nasa meeting ako ay iniisip ko lang siya at ang mga empleyado ko ay nakatingin sa akin na may pagtataka na tingin dahil hindi pa ako naliligaw sa anumang meeting. She's driving me crazy. I canceled all my other meetings. Wala ako sa kondisyon na dumalo sa iba. Okay fine, hihingi ako ng tawad sa kanya pag uwi ko.
I'll say sorry to her. I am sick and tired of feeling so guilty. If a sorry can solve this, then be it like that. Maya-maya, tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ang caller ID at nakita kong si Bella iyon. Sumilay sa labi ko ang nakakalokong ngiti, sinagot ko ang tawag. Yes, sabi ko sa matigas na boses. Vrix, this is me Bella. Sa wakas, boses niya. Simula umaga ito ang unang beses na narinig ko ang boses niya. Oo alam ko, sabi ko sa parehong mabagsik na tono. Vrix, actually I needed to go out to the store, I have something to buy. Can I go? I promise I will not take Ryan. He will stay at home with Maria. Okay, so why is she asking me? Ha, paano ko makakalimutan, ako mismo ang gumawa ng mga stupid rules na yan. Vrix, naputol ang pag-iisip ko nang tinawag niya ako. Nilinis ko ang aking lalamunan, sinabi ko, yeah. Pwede ba akong umalis? Tanong niya ulit. Isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Kung sasabihin kong no, pagkatapos ay susubukan niyang kumbonsihin ako, at gusto kong marinig iyon. Lahat ng reklamo niya sa akin at walang tigil sa pakikipag-usap kapag may gusto siya. No, you can't. You can send Maria, sabi ko. Hindi siya nagsalita ng ilang minuto. I waited patiently for her to start talking and fighting me, with that silly grin on my face. She finally said, okay. With that she hung up. Ano, napatingin ako sa phone ko. Kaka-hang up ba niya? Napatitig ako sa phone ko na hindi makapaniwala. You got to be kidding me right now. Tumayo ako sa kinauupuan ko. Ako ay higit sa asar sa oras na ito. Inihagis ko lahat ng nasa mesa ko sa frustration. Sinusubukan mo talaga ako Bella. Lumabas ako ng office ko, nakita ko si Chloe sa office niya. Pumasok ako at sinabing, I am leaving. Get my office clean up. Tumayo siya sa kinauupuan niya at sinabing, Sir anong oras po kayo babalik? Bukas, sabi ko. Pero sir saan po kayo pupunta? Lunchtime pa lang po, sabi niya. I don't think I have to answer you that. I don't pay you to ask me questions. Tumingin siya sa ibaba at sinabing, Sorry sir. Inilibot ko ang aking mga mata at umalis na. Habang nagmamaneho ako pauwi, pumasok ako. Sa paghahanap sa sala, kusina, wala akong nakitang Bella. Kahit hindi si Ryan, itinago ko ang coat ko sa couch, binuksan ang unang 2 butones ng shirt ko. Nakita ko si Maria sa kusina, pinuntahan ko siya. Maria. Lumingon siya, nagulat siya nung una akong nakita. Sir. Nasaan si Bella? Itinanong ko. Sir nasa playroom siya kasama si Ryan. Tumango ako at tinungo ang playroom ni Ryan. Pagpasok ko sa playroom niya, nakita ko si Ryan na naglalaro at si Bella, nakaupo sa stool habang nakatitig sa phone niya na may malungkot na tingin. Dad, sabi ni Ryan na may pagtataka sa mukha. Nakikinig kay Ryan, tumingala si Bella mula sa kanyang telepono at agad na tumayo, na may pagkalito sa buong mukha. Ngumiti ako kay Ryan. I need to talk to Bella, she'll come back after few minutes. Ryan looked at Bella with a suspicious look. Bella stood there frozen. Bella, kailangan kitang makausap, sabi ko ulit nang hindi siya gumalaw sa pwesto niya. Tumango siya, lumabas ako ng kwarto at sinundan niya ako. Nang tuluyan na kaming makalabas ng kwarto ay humarap ako sa kanya. Ano bang problema mo Bella? Nagtataka siyang tumingin sa akin. I didn't do anything. At iyon ang nakakainis. Ano? Hinawakan ko ang magkabilang braso niya, marahas na hinila siya palapit sa akin. You wanted to go out right. You had something to buy. Tumango siya, natatakot. Pero nung sinabi mong no, hindi ako umalis. At hindi mo rin ako sinubukang kumbonsihin. Nasa rules iyan. Kung sinabi mong no, kailangan kong sumang-ayon. Hinila ko pa siya palapit sa akin, ilang pulgada na lang ang layo ng mga labi namin sa isa't isa. Fuck with the rules. Stop being annoying. Tumingin siya sa mata at sinabing, anong gusto mong gawin ko Vrix? Gusto mo sumunod ako sa rules mo? Ginagawa ko yon. Ginagawa ko talaga kung ano man ang sinabi mo, ano pa ba ang gusto mo sa akin? I am being what you wanted me to be like but. Pinutol ko siya sa pamamagitan ng paglapat ng labi ko sa labi niya. Itinulak ko siya sa pader, ang kamay ko na nakaakbay sa kanya, naglakbay pababa sa bewang niya, ang isa kong kamay ay humawak sa pisngi niya. Nagulat siya sa biglaan kong kilos, nanlaki ang mga mata niya. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinalikan siya, habang sinusubukan niyang malaman ang aking aksyon. Pinalalim ko ang halik, bahagyang ikiling ang ulo ko sa isang tabi. Sinipsip ko ng mariin ang ibabang labi niya, dahan-dahan niyang sinubukang tumugon sa halik. Napangiti ako sa kaloob-looban ng kanyang mga kilos. Napakapit siya sa shirt ko, napapikit. Magkasabay ang aming mga labi, sinusubukan niya akong kopyahin, sa pamamagitan ng ginagawa ko. Ayokong humiwalay pero kailangan pa rin namin.
Isinandal ko ang noo ko sa kanya habang nakapikit ang mga mata ko sa kahuminga ng malalim. Itong halik, Christ. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito sa buhay ko. Sa buong buhay ko, hindi pa tumibok ang puso ko para sa isang tao. Kahit kailan sa buong buhay ko ay hindi ako nakahalik ng isang tao ng sobrang passionate. Bakit iba ang pakiramdam ng paghalik sa kanya? Jesus Bella, anong ginagawa mo sa akin? Iminulat ko ang mga mata ko para makita siya, nakapikit ang mga mata niya. Hinila ko siya, ang ganda niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya, tumingin siya sa akin sa kakinagat ang labi niya. Nakatuon lang ang mga mata ko sa kanya na sinusundan ng bawat kilos niya. Pagkatapos ay umiwas siya ng tingin sa akin, ang kanyang mga mata ay gumagala kung saan-saan maliban sa akin. Lumayo ako sa kanya at nakahanap siya ng pagtakas, aalis na sana siya, nang hawakan ko ang kamay niya mula sa likod. Natigilan siya, walang lingon-lingon kong sabi, "I'm sorry, for last night." Binitawan ko ang kamay niya at pumunta sa kwarto ko. Sa kabilang banda, si Bella. Anong nangyari? Nakatayo ako doon na frozen. "Mommy," tawag ni Ryan pero natigilan pa din ako. "Mommy, anong sabi ni Dad?" Napatingin tuloy ako sa direksyon kung saan kakaalis lang ni Vrix. Wala naman siyang sinabi, pero ang dami niyang ginawa. "What? Mommy, anong ginawa niya?" Napatingin ako kay Ryan, tapos kung saan ako nakatingin, hinawakan ko ang labi ko. "Something unexpected." "What are you saying? I can't understand anything." Napatingin ako sa kanya, tapos biglang may sumagi sa isip ko. Nanlaki ang mata ko, sinampal ko ang bibig ko. Ano ang ginagawa ko? Sasabihin ko sana sa kanya na hinalikan lang ako ng daddy dear niya. "Stupid Bella." Tanong ni Ryan. "He did nothing, nothing. Bumalik ka na sa kwarto mo." Pagkasabi ko noon ay tumakbo na ako palabas at pumunta sa kusina. Hinawakan ko ang dibdib ko para maramdaman ang tibok ng puso ko. Panaginip ba ito? O hinalikan niya talaga ako? Nagsorry din siya sa akin. No, he didn't kiss me, right? Shut up, bitch. Ginawa niya. Pero siya mismo ang nagsabi na ako lang ang mother ni Ryan at wala sa kanya. Saka bakit? Nakakalito ang lalaking ito. Alam mo ba kung ano ang eksaktong gusto mo sa iyong buhay? Nung nalaman mong hindi kanya hinalikan, malungkot ka, tapos ngayon kapag hinalikan kanya, malungkot ka pa rin. At tinatawag mo siyang nakakalito. Hindi ako malungkot. O kaya masaya ka. Hindi ko sinabi na masaya ako. Tapos na ako sa'yo. Bye, Bells. Siguro masaya ako, pero wala siyang sinabi na parang mahal niya ako or something. Patience, Bells, one step at a time. Yeah, okay. Oh Jesus, sobrang init ng pakiramdam ko, sabi ko na pinapaypayan ang sarili ko gamit ang mga kamay ko. "Bella," tumawag si Maria. Lumingon ako sa kanya at nakita ko si Ryan na nakaupo sa stool sa kusina habang nakatingin sa akin, may iniisip. Napaiwas ako ng tingin sa kanya at tinuon ang atensyon sa sinasabi ni Maria. "Yes. Bakit ang pula ng mukha mo?" tanong niya. Natatarantang tanong ko at hinawakan ang mukha ko. "Mary, Mommy is not telling me what did Dad. Can you tell me what did Dad?" sabi ni Ryan na nakatingin pa rin sa akin. Sinamaan din ako ng tingin ni Maria tapos nag-smirk siya. No wonder bakit namula ang mukha niya. Umiwas ako ng tingin sa kanya at tinakpan ko ang mukha ko gamit ang mga kamay ko. "Calm down, Bells. Deep breathe. Breathe in, breathe out. Relax. Let's have the lunch," sabi ko. Napangisi si Maria at sinabing, "Ryan, go and call Dad." Ngayon ay inaasar niya ako. Umiwas ako ng tingin para pakalmahin ang sarili ko. Tumakbo si Ryan para tawagan si Vrix, natatawang nakatingin sa akin si Maria. Makalipas ang isang linggo. Busy si Vrix nitong buong linggo. May mga importanteng bagay siyang ginagawa sa kanyang kumpanya. Kalahati ng oras kapag nasa bahay siya ay nasa opisina niya. After that kiss, me and Vrix, we didn't get much time to talk alone. Pero sa tuwing kami lang, pilit kong iniiwasang kausapin siya. Sunday ngayon at nakauwi si Vrix pero gaya ng nakagawian niya sa opisina niya. Tomorrow is my baby's 6th birthday, at wala pa akong nabibiling regalo para sa kanya. May bibilhin ako para sa kanya, pero si Vrix, papayagan ba niya akong lumabas mag-isa? Kailangan kong tanungin siya. Naglakad ako papunta sa opisina niya, nakatayo sa harap ng pinto, huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Sa wakas ay huminga ako ng malalim at kinatok ang pinto ng opisina niya. "Bells baby, huwag ka nakabahan at kausapin mo na lang siya. Gawin mo ito para sa iyong baby." Nung sinabi niyang come in, pumasok na ako. Pagkapasok ko sa kwarto, nakita ko si Vrix na nakatayo na nakasandal sa desk niya at nagbabasa ng file na nasa kamay niya. Huminto ako sa paglalakad, nakatingin sa ibaba at kinagat ko ang labi ko.
Napaka-awkward nito. Bella, I don't have the whole day for you. Sabi ni Vrix nang hindi tumitingin. Vrix, pwede ba akong lumabas saglit? Kinakabahan kong tanong kung papayag ba siya o hindi. No, simpleng sabi niya. Kumunot ang noo ko. Pero bakit? Sa wakas ay tumingin siya sa akin mula sa kanyang dear file, at sinabing, because I said so. Anong ibig sabihin yan? But, Bella, di ba sabi mo susundin mo lahat ng rules? Yeah, I did. But you yourself got all PC when I followed those shitty rules of yours. Pinandilatan ako ni Vrix. Language, Bella. At bumalik na ang so Saint Vrix Adams. Paano naman yung time na siya na mismo ang nagmura? So sa buong mundo ikaw lang ang may karapatang magmura. What about fuck the rules? Sinamaan ko siya ng tingin na ginagaya ang huling sinabi niya. Napatingin sa akin si Vrix na nakakunot ang mga kilay. Napalunok ako ng malakas pero hindi ako susuko. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang file at nagsimulang lumapit sa akin. Tumayo ako sa kinatatayuan ko at pilit na kumilos ng matapang. Sa wakas, tumayo siya sa harap ko na may mga kamay sa bulsa ng sweatpant niya. Tinitigan lang niya ang mukha ko for some time, more like trying to read my mind. What's with all the snapping today? I have to buy something. Wait, not just something but so many things. So many things. I said with my eyes wide, remembering how much work I have to do. And what exactly are the so many things? Tanong sakin ni Vrix. Napaisip ako sandali. Kailangan ko munang pumunta sa shop at bilhin lahat ng ingredients para gumawa ng cake, tapos lahat ng ingredients para sa paggawa ng grilled chicken wings. Yeah, then some nice gift. Then I have, pinutol ako ni Vrix. Teka, ano bang sinasabi mo? Ano? Cake, regalo. Yeah, nakalimutan ko, kailangan mong mag-order ng cake, medyo malaki, maganda ang disenyo at magiging chocolate choco chip ang lasa. He continued giving me confused looks, then it suddenly struck me, my eyes widened. No way in hell, sumigaw ako. Nakalimutan niya. Tumigil sa kasisigaw. Seryoso ka, Vrix? Ano? Birthday ni Ryan bukas, Vrix. Nanlaki ang mata ni Vrix. Shit. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Huwag mong masyadong ipagsiksikan ang sarili mo sa trabaho para makalimutan mo ang sarili mong anak. With that, umalis na ako sa office niya. Galit na galit ako sa kanya ngayon. Paano niya makakalimutan ang birthday ni Ryan? The one person who means the world to him, nakalimutan niya ang birthday niya. Pagdating sa kwarto ko, nagsimulan na akong maghanda. Hindi ako makikinig sa kanya, kung sinubukan niya akong pigilan. Tapos na ako sa lalaking ito. Nang matapos ako, kinuha ko ang clutch ko at aalis na sana nang pumasok si Vrix sa kwarto. Nang hindi siya tinitigan ay tinahak ko ang daan patungo sa pintuan, pero hinawakan ni Vrix ang kamay ko at pinigilan ako. Nawala lang sa isip ko. Tapos hinila niya ako pabalik. Ay, putol ko sa kanya. Sinisikap mo ba talagang magbigay ng paliwanag para dito? Hindi makapaniwalang tanong ko. No, hindi naman sa ganun. Vrix, pinuprotektahan mo lang siya. This is not the life he deserves. He told me that you both celebrate his birthday by just going out in a expensive restaurant and you give him some gifts, that's it. You think that since you have gave him a mother, you have no responsibilities. Alam kong mahal mo siya, sa totoo lang lahat pwede, pero Vrix, kailangan kanyang makasama sa mga araw na ito. Nakikinig siya sa akin na may boring na mukha. Nang matapos ako, sabi niya, You done. Sinaman ko siya ng tingin. Vrix, seryoso ako. Inilibot niya ang kanyang mga mata saka sinabi, Wait here, maghahanda lang ako. Ano? Naguguluhang tanong ko. Come on, Bella, birthday ni Ryan, paano mo makakalimutan? Kinindatan niya ako saka pumunta sa closet. Nakatayo ako doon sa ganap na pagkabigla at hindi makapaniwala. Bella, are you done? Tanong ni Vrix na sumusunod sa akin habang iniipon ko lahat ng ingredients. At hayaan mo akong sabihin sa iyo na siya ay sobrang inis. At ako, nag-enjoy ako. Vrix, 2 minutes lang. Sabi ko na wala sa listahan ng mga ingredients at paglalakad. Pero nang maramdaman kong hindi niya ako sinusundan, tumigil ako at tumalikod. Naguguluhang tumingin ako sa kanya. Maaari kong ipadala ang isa sa aking mga tauhan upang kunin ang mga bagay na ito. Bakit kailangan mong pumunta mismo? Birthday kasi ng baby ko. Imagine, isang bilyonaryo na may dalang trolley na puno ng ilang pagkain. Sabi ni Vrix sa sobrang iritadong boses. Napaisip ako saglit saka sinabing, ginawa ito ni Christian Grey para kay Anastasia Steele. Nagsalubong ang mga kilay niya saka sumilay ang ngisi sa mukha niya. Lumapit siya sa akin at sinabing, Well, maraming ginawa din si Christian Grey kay Anastasia. Pinoproseso. It took me a minute to understand what he exactly meant by that.
Nanlaki ang mga mata ko. I cleared my throat and looked back to my ingredients list, trying to avoid his gaze. Pero ramdam ko ang nagbabagang tingin niya sa akin. Kinagat ko ang labi ko. Bigla kong naramdaman ang mga kamay sa aking bewang mula sa likod. Alam ko kung sino yun. Ipinatong ni Vrix ang kamay niya sa bewang ko. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa leeg ko. Automatikong pumikit ang mga mata ko, at napahigpit ang hawak sa papel. Nakaramdam ako ng goosebumps dahil sa lapit namin. Tapos nilapit niya yung mukha niya at bumulong sa tenga ko. Hindi ako magsasawang subukan ang isang bagay na iyon sa iyo. Nanginginig ang bumalot sa katawan ko sa sinabi niya, sabay halik sa leeg ko saka lumayo. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, sabi niya mula sa likod. Fast Bella, Ryan must be waiting. Nagulat ako ng ilang sandali, pagkatapos ay tumikim ako at sinimulang itago ang anumang kailangan ko. Ayokong gawin niya ulit yung ganun, hell. Bakit pa ako sumama sa kanya? Lagi akong kinakabahan kapag malapit siya sa akin. Pagkatapos kong mamili ng mga ingredients, tuluyan na kaming umalis sa tindahan. Naghanap ako ng maganda at magandang regalo para kay Ryan. So sa wakas tapos na tayo dito? Tanong ni Vrix with a relief-filled tone. No. Huminto siya at tinignan ako ng may pagtataka. Ano, I am not going anywhere else, not with these bags at least. Napatingin ako sa mga kamay niya at napangiti. May bitbit siyang 4 na bag sa magkabilang kamay. Sinamaan siya ng tingin ni Vrix. Ha, anong mga bagay ang kaya kong gawin? Ginagawa ang Vrix Adams na magdala ng mga bag. Tinapik ang likod ko. Pero kailangan kong bumili ng regalo para kay Ryan. Okay, may alam akong shop, nasa right side ng mall. Tumango ako at nagsimulang maglakad papunta sa pupuntahan niya. Pagkatapos ay dinala niya ako sa isang tindahan. Iniskan ko ang shop. "See, this is awesome right?" Sabi ni Vrix na may pagmamalaki ng ngiti sa labi. Tinignan ko siya ng masama, no. Nawala ang ngiti sa mukha niya, lumingon siya sa akin, "Why?" "It's awesome." "Vrix, bookshop ito." "Oo, makakahanap ka ng perpektong regalo para kay Ryan dito. Sa bookshop." "Yeah, last time bumili ako ng calculation at storybook para sa kanya." Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. "Vrix, bata siya." "Yeah, kaya nga binigyan ko siya ng storybook. At isang calculation book para mapabuti niya ang maths niya." "Hindi mo talaga kilala si Ryan. Ikaw ba?" Ayaw ng baby ko sa math at binigyan niya siya ng isang bagay na kinaiinisan niya noong birthday niya. Buntong hininga. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila palabas ng shop. Dinala ko siya sa ibang shop. "Ang tindahan na ito ay para sa mga bata," sabi ni Vrix na nakatingin sa paligid. "Yep, and our baby is a kid too. Akala mo ba may bibilhin ako para sa baby ko sa bookshop na yun?" Hell no. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. Hindi ko siya pinansin at nagpunta para tignan kung ano ang bibilhin ko para kay Ryan. Nakakita ako ng remote control na kotse at naghahanap ako ngayon ng iba. Binigyan ako ni Vrix ng lahat ng tamad na tingin. Sa wakas nahagip ng mata ko ang isang bagay. Isang ngiti ang nakaplaster sa aking mukha. Tumakbo ako at kinuha ito. Itong isa, ipinakita ko kay Vrix. "You are not serious." "Of course I am. Dead serious. This is too kiddie. And Ryan is also a kid. I am sure magugustuhan niya ito." Napangiti ako nang makita ang bagay. Binigyan niya ako ng kakaibang tingin sa kasinabing, "Whatever." "Bella, bakit gising ka pa?" Tanong ni Vrix sa iritadong tono nang makita niya akong pabalik-balik sa kwarto. "Shush," sabi ko sabay senyas ng kamay ko para tumahimik. "Be quiet. I have to wish Ryan. He is sleeping, Bella. You can do it tomorrow." "You are not serious. Hindi ka ba nag-wish sa kanya ng 12 AM? "No, dahil natutulog siya sa oras na yon." "You know what? You have some serious problems. You have my sympathy." Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. Tumakbo ako papunta sa kanya at hinila ang kamay niya. "Anong ginagawa mo?" Naguguluhang tanong niya sa ginawa ko. "Come on, bumangon ka na at kunin mo na rin yung chocolate. Bilis." Okay, slow down." Bumangon si Vrix sa dala ang chocolate bar na binili namin ngayon. Hinila ko siya papunta sa kwarto ni Ryan. Nakatayo kami sa harap ng pinto. "Okay, 1 minute na lang." Napaikot ang mata ni Vrix, napahagikik ako. "And it's 12, let's go." Tumakbo ako sa kwarto. Umupo ako sa tabi ni Ryan, sa kama kung saan siya natutulog. Tracing my fingers through his hair sabi ko, "Baby, wake up." Pero syempre mahimbing na natutulog ang baby ko, kaya hindi siya nagising sa unang 2 beses nung tinawagan ko siya, tapos sa pangatlong beses, sa wakas sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Kinusot niya ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay at tumingin sa akin. "Mommy," naguguluhang tanong niya.
Ngumiti ako sa kanya at kinuha yung chocolate bar kay Vrix. Happy birthday, baby. It took a minute for Ryan to process what's going on, then when he finally realized, nagliwanag ang mukha niya. Kinuha niya yung chocolate sa kamay ko at sinabing, "Thank you, mommy." Hinalikan ko siya sa pisngi. Umupo si Vrix sa tabi ni Ryan, binuhat niya si Ryan sa kandungan niya at hinalikan sa pisngi. Happy birthday, champ. Hinalikan ni Ryan si Vrix sa pisngi at sumagot ng, "Thanks, dad." Oh my Jesus, 6 years old na ngayon ang baby ko. Sabi ko. Humagikgik si Ryan. So bukas, anong gagawin natin? Itinanong ko. Tumingin si Ryan kay Vrix at sinabing, "We just go to some restaurant." Really? Sobrang boring. Pero dahil nandito ako, hindi na natin gagawin yung boring na bagay. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Ryan. Then, patience baby, it will be a surprise. Kumunot ang noo ni Ryan. But, no buts. Matulog ka na. Napatingin ako kay Vrix at sinabing, "Vrix, bakit mo pinapapuyat ang baby ko ng matagal? He needs some sleep." Sinamaan ako ng tingin ni Vrix. Napahagikgik ako. Ibinalik niya sa kama si Ryan. Nang makatulog na si Ryan, hinalikan ko siya sa noo. Good night. Good night, mommy. Kinabukasan, hindi ko pinaalis si Vrix para sa kanyang trabaho, kahit na marami siyang sinubukan sa pamamagitan ng mapanganib na pagtitig sa akin at binigyan ako ng nakakatakot na tingin. Nandito ako ngayon sa kusina gumagawa ng cake para panghimagas at pati na rin ng chicken. Let me tell you, mahilig siyang kumain ng chicken. Abala ako sa trabaho ko nang may narinig akong humihimas sa lalamunan niya. Lumingon ako at nakita kong si Vrix pala. Lumapit siya at tumabi sa akin. Need some help? Tanong niya. Hell no, last time, sinira mo ang 3 cupcakes ko. I am not making that mistake again. Okay, you can't blame me, that was a shitty job. Sinamaan ko siya ng tingin. Language, Mr. Adams. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. By the way, di ba dapat ikaw na ang bahala kay Ryan? Oh, masaya siya sa teddy niya at mga cars kaya naisip ko kung bakit siya istorbohin. At pumunta ka dito para istorbohin ako. I focused on my work pero ramdam ko ang titig niya sa akin. Ibig mong sabihin iniistorbo kita. Oh, I am so hurt, Mrs. Adams. Sabi niya sabay hawak sa dibdib niya. Napangiti ako sa sarili ko, nakatingin sa kanya. Tinawag niya akong Mrs. Adams. Okay, stop overreacting. What do you want? Gusto kitang tulungan o ikaw lang ang makakakuha ng lahat ng mga credit at mga halik ni Ryan? So, the Vrix Adams is jealous of me. Oh sweet Jesus, I love this day. Nag-roll eyes siya, natawa naman ako. Sige, ako na ang maghiwa ng gulay. Sabi ni Vrix sabay kuha ng kutsilyo. Tinignan ko siya. Ano, nagdududa ka pa sa luto ko? Tumango ako. Naaalala mo, noong araw na iyon ay ginawa ko rin ang almusal at ang chocolate mousse. Masaya kang kumain. Nagkibit balikat ako, may sasabihin pa sana siya pero tumigil siya at nagsimulang maghiwa ng mga gulay. I like this side of him, nakakatuwang makita siyang ganito. Nanatili akong nakatitig sa kanya nang nakangiti habang siya ay nakatutok sa paghiwa ng mga gulay. Naramdaman yata niya ang tingin ko, nilingon niya ako at nagtanong. Bakit ka nakatitig sa akin? It's nice, sumagot ako. What nice? Naguguluhang tanong niya. Itong sweet side mo na hindi mo pinapakita kahit kanino. Hindi ako sweet, galit na sabi niya. Yes you are, Mr. Adams. Now come on, do it fast, we have to complete everything till the evening. Done, bulalas ni Vrix. This looks so good. I am so good at this. You are so bad. Kinukuha mo ang lahat ng mga credits para sa iyong sarili. Nakasimangot akong lumaban sa kanya. Of course, I did everything. Habang busy ka lang sa dessert cake na yan. Bloody liar. Ginawa ko ang lahat, ang dessert, ang chicken, ang pizza at ang noodles din. Kalahating oras lang siyang naghihiwa ng mga gulay at saka siya nakatayo doon na walang ginagawa. Ang ginawa niya ay ang paghiwa at paghahain lamang. Pupuntahan ko si Ryan. With that umalis na siya, naiwan akong gulat na gulat sa kusina. Umakyat ako at nagsuot ng magandang damit, pumunta ako para kunin ang regalo ni Ryan. Sigurado akong magugustuhan niya ito. Bella, narinig ko ang boses ni Vrix mula sa ibaba. Napabuntong hininga ako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang taong ito ay nabaliw ngayon. Pero gusto ko itong side niya. Tumakbo ako pababa at itinago ang regalo sa likod ko. Pagkababa ko ay nakita ko ang daddy ni Vrix at si mommy na parehong nakaupo sa isang sopa kasama si Ryan sa kandungan ni mom at isang lalaki din nakausap si Vrix. Sino ang lalaking ito? Ah, Bella, you are here, sabi ni mommy kaya napatingin sa akin si Ryan. Tumalon siya mula sa kandungan ni mommy at tumakbo papunta sa akin.
Pero napatigil siya nang mapansin niyang may itinatago ako. Mommy, what are you hiding? Lumapit si Vrix at sinabing, something she thinks you will very much. Really? Masayang mukha niyang sabi at sinamaan ko ng tingin si Vrix. So, lumuhod ako sa harapan ko at binigay muna sa kanya ang car. Tingnan mo. Binuksan niya ang regalo at saka nakaawang ang bibig na nanlalaki ang mga mata. Remote control car, bulalas niya sa kaligayahan. Wow, this is so amazing. I wanted this for so long, para itong kotse ni Batman. Natawa ako sa reaksyon niya tapos tumingin ako kay Vrix at ngumisi. And I have one more thing. What? Tell me fast. Hinila ko yung sumunod at ipinakita sa kanya. So now you can fight like Captain America. Captain America Shield, sigaw niya at niyakap ako ng mahigpit. Thank you so much, mommy. I love this. Tapos hinalikan niya ako sa pisngi. Tumakbo si Ryan kay Vrix at ipinakita sa kanya ang shield. Dad, see, this is Captain America's shield. Now I can fight like him. Bago pa man makapagsalita si Vrix ay tumakbo na siya sa mommy at daddy ni Vrix at ipinakita sa kanila ang, si Lola, Captain America's shield. Habang si Ryan ay abala sa pagpapakita ng regalo niya sa lahat ng tao sa bahay ay dumating si Vrix at tumabi sa akin. I have never seen him so happy. Napatingin ako kay Vrix, nakita kong nakatingin siya kay Ryan at nakangiti. Natutuwa ako, nakakapagpasaya ako ng dalawang taong nakakunot ang noo. Dalawa, tanong niya na lumingon sa akin. Yep, ikaw at siya. Ngumiti si Vrix at sinabing, salamat Bella. Okay, that's it, hindi mo naman kailangang maging formal. I then called Ryan, baby come fast, we have to cut the cake. Masunuri namang tumango si Ryan at patakbong lumapit sa akin, binigay ko sa kanya ang knife at hihiwa na sana niya ang cake nang sumigaw ako ng stop. Napatingin sa akin ang lahat ng may pagtataka. Sabi ko, baby, first make a wish then blow the candles, but a secret one don't tell anyone. Nakangiting tumango si Ryan, saka pumikit at nag-wish then he blew the candles at hiniwa ang cake. Binigyan niya ako ng isang piraso at kinain ko, at nilagyan ng cream sa pisngi niya. Happy birthday! Mommy, sabi niya na nakakunot ang noo ko na pahagikgik. Lumapit siya kay Vrix at binigay ang cake, hinalikan ni Vrix si Ryan sa kanang pisngi, kung saan walang cream. Tapos naglagay din siya ng cream sa kanang pisngi ni Ryan. Dad, you too. Oh my baby. Why should only mom have all the fun? This is not funny, Dad. Natatawang napatingin si Vrix sa iritadong si Ryan. Tapos lumapit sa akin yung tatugay at sinabing, Oy, hindi tayo nagkita dati pero kaibigan ako ni Vrix. Lucas. Okay, Bella, sabi ko sabay ngiti. Yeah, I know, quite familiar with that name. Nagsalubong ang kilay ko nang marinig ko siya. Lumingalinga siya sa paligid nang makitang walang malapit sa kanya at sinabi sa mahinang boses. Alam mo namang ako ang nag-research sa'yo. Research sa akin. Yep, dahil ako ang only hope ni Vrix Adams. Only hope. Alam mo naman ang TI niya. Okay, so ikaw ang dahilan sa kung sino, nalaman niya ang lahat tungkol sa akin. Like everything, by the way I have to agree, na medyo sincere ka, information about me, sabi ko na nakatitig sa kanya. Jesus Christ, huwag mo akong bigyan ng ganyang tingin. Takot na takot ako. Hindi nakakatawa. Tumawa siya, sa pagkakataong iyon ay dumating si Vrix at tumabi sa akin. Bella, you met Lucas. Yes, at sinabi niya sa akin ang tungkol sa research din. Sinamaan ng tingin ni Vrix si Lucas. Tumawa ako. You love tattoos, hindi ba? Tanong ko na iniskan si Lucas. Talaga, isang ngiti pagkatapos ay nakaplaster sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba mukhang hot ako? Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. Sabi ko, wait, stand straight, chin up, hands on your pockets. Nagseryoso si Lucas at ginawa ang sinabi ko. Now, tanong niya. Tinignan ko siya ng mabuti mula itaas hanggang ibaba. Super hot at sexy. Talaga. Tumango ako. Seaman, sabi ko sa'yo sexy ako pero lagi mong tinatanggihan. Nagseselos lang siya sa kagwapuhan mo. Bulong ko sa tenga ni Lucas pero sapat na para marinig ni Vrix. Sinamaan ako ng tingin ni Vrix at napangiti ako. Oh come on man, you don't have to be jealous, I will train you sometime, para ma-maintain mo ang hitsura ko. Tinitigan ni Vrix ng masama si Lucas, saka bumuntong hininga at sinabing, alam mo Bella, dapat sumali ka rin sa club. Anong club? The Crazy People Club, at ang pinuno ng club na iyon ay si Lucas Austin. Jealousy is not good for health honey. Ngumisi si Lucas kay Vrix. Jealous, my ass. Language Mr. Adams, sabi ko habang pinipigilan ang pagtawa ko. Tumingin sa akin si Vrix na may kasamang iritadong tingin saka umalis. Ako at si Lucas, tawa kami ng tawa.
Nagsayaw kami nung gabing yun. Kami, meaning Mommy, Daddy, ako, Ryan at Lucas. Nakaupo lang si Vrix sa sofa, pinapanood kami. Tama si Vrix, hindi ko rin nakitang masaya si Ryan. Siya ay tumatalon at sumasayaw. Tapos yung pagkain din, mahal daw niya. And here comes the great Vrix Adams, kinuha niya lahat ng credits, galit na galit ako sa kanya. Nakasmirk lang siya palagi, gusto ko sanang suntukin ang perfectong sculptured na mukha niya. Ito ay humantong sa isang conclusion na gusto niya akong inisin. Well, masaya ako. Bukod sa lahat, nag-enjoy ang baby ko. Masaya ako na magagawa kong espesyal ang araw na ito para sa kanya. At sinabi ko ba sa inyo na mahal ni Ryan ang shield na yun kaya hindi niya hinayaang hawakan ito ng kahit na sino kahit isang beses. Kahit si Vrix hindi, siya ay kumikilos na parang Captain America, gumagala sa buong bahay gamit ang shield na yun. Oras na para umalis sina Mommy at Daddy. Nang aalis na sila ay hinila ako ni Mommy sa isang tabi at sinabing, Bella, thank you so much. For what? Itinanong ko. For saving 2 lives. You know Ryan, he was always alone and always sad. Vrix thought that keeping him alone is the right thing to do to protect him. He was successful in protecting Ryan but not making him happy. Today seeing Ryan like this, sobrang saya ko. It's really nothing. Hindi niyo po kailangang magpasalamat sa akin. Yes, I do have to. Bella, hindi lang si Ryan ang niligtas mo sa lungkot pati si Vrix. Vrix. Ngumiti siya, yes Vrix. Ibang klase itong si Vrix. So different. With you he becomes the Vrix that he was 2 years ago. 2 years ago? What are you talking about? Bella, nawalan si Vrix ng taong pinakamamahal niya 2 years ago. Simula nung araw na yun naging ganito siya, malupit. Akala ng mga tao wala siyang puso. Malamig siya sa lahat. Nagulat ako sa sinabi niya. Sino ang nawala sa kanya? At paano? His sister. Her name was Amelia. He loved her more than he loved anyone but that one night changed his life. Anong nangyari? Pauwi na silang dalawa galing sa party at pareho silang lasing. Medyo matino si Vrix pero gusto niyang magmaneho, kaya pilit niyang kinuha ang susi ng sasakyan kay Vrix. Nakaupo si Vrix sa tabi niya pero may dumating na sasakyan sa unahan at nabangga sila. Amelia, she died in the spot. Si Vrix ay nakaligtas pero marami siyang sugat. Umiiyak si Mommy ngayon, ipinatong ko ang isang kamay ko sa balikat niya. I'm sorry. Mula sa araw na yun, naging ganap na walang puso si Vrix. Sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili sa pagkamatay nito. Ilang beses kong sinubukang sabihin sa kanya na hindi niya kasalanan pero hindi niya ako pinakinggan. Huminto siya saglit sa kapinunasan ng mga luha niya. Bella, I know I can't bring back my daughter but I don't want my son to suffer. Nakalimutan niyang ngumiti, wala na siyang pinuntahang party after that day. Nagsumikap siya para sa kumpanya but the thing na ginamit niya para mabawasan ang sakit ay alak. Pero mali, sobrang mali. It's not a solution. I know but he doesn't. You know, this is the first time I saw him smile after so many years and the reason is you. Wag na wag mo siyang iiwan Bella. Don't. Tumango ako. I won't. Niyakap ko siya, ramdam ko ang pagpatak ng mga luha ko. Anong sabi ni Mommy sa'yo? Tanong ni Vrix. Nasa kwarto na kami ngayon, tulog na si Ryan. Nothing, just some things about Ryan. Bella, I saw her crying. I am not stupid. Ayokong masaktan siya sa pagkukwento sa kanya tungkol sa kapatid niya, bakit wala siyang naiintindihan. Vrix please, ayokong pag-usapan ito, sabi ko sabay talikod para hindi niya makita ang mukha ko. Pero itong si Vrix Adams ang pinag-uusapan dito. Lumapit siya sa akin at pumwesto sa harapan ko, tinaas niya ang baba ko at iniskan ang mukha ko. You okay right? Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko ang biglaang pagyakap sa kanya. At hindi man lang nagdalawang isip ay niyakap ko siya. Hindi niya yun inaasahan at nabigla siya ng ilang minuto, ngunit maya-maya ay lumapit ang kamay niya sa bewang ko at hinila ako palapit. Nakasandal ang ulo ko sa dibdib niya, at pumikit ako. Hindi ba pwedeng huminto ang oras dito? Kasama ako sa kanyang mga bisig. Walang iba kundi kami lang. Siya at ako. Vrix at Bella. Bella, tumawag siya. Lalong humigpit ang hawak ko sa kanya. Please stay like this for some more time. Pagkatapos noon ay hindi na siya umimik at nanatili sa parehong posisyon. Humiwalay siya sa pagkakayakap kahit ayoko. Binuhat niya ako sa kanyang mga braso na naka-bridal style, pinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kama, inihiga niya ako sa kama sabi niya. Marami kang ginawa ngayong araw. Kailangan mong magpahinga. Hinalikan niya ako sa noo, bumangon siya.
Hinawakan ko ang kamay niya. Stay. Ano ang mali sa akin? Ito ay hindi katulad ko. Tumango siya. Lumipat ako sa isang tabi para gumawa ng space para sa kanya. Humiga siya sa tabi ko, hinila ako palapit sa sarili niya. Ang mga kamay ko ay nakapatong sa kanyang dibdib at ang kanyang mga kamay ay nasa aking bewang. Ipinikit ko ang aking mga mata, ninanamnam ang pakiramdam na ito, ninanamnam ang init. I feel so comfortable. Hindi ko na maalala kung kailan ako nakatulog. Kinaumagahan nagising ako, wala si Vrix sa tabi ko. Pagbaba ko para mag-almusal, wala rin siya. Kami lang ni Ryan. Sinabi sa akin ni Maria na may meeting daw si Vrix sa opisina niya kaya maaga siyang pumunta. Nakaupo ako sa sala habang hawak ang phone ko. Ang tagal na nung huli ko siyang nakausap, sana okay lang siya. I think I shouldn't think so much. Vrix said that she is fine, may tiwala ako sa kanya. Bella, may tumawag. Lumingon ako at nakita ko si Maria na nakatayo na may hawak na file sa kamay. Tumayo ako sa sofa at pumunta sa kanya. May kailangan ka? Itinanong ko. Bella, actually nakalimutan ni Sir itong importanteng file sa bahay, tumawag siya ngayon. Kailangan niya ito urgently. Pwede bang pumunta ka at ibigay sa kanya? Kaya ko Maria pero hindi ko kayang iwan si Ryan mag-isa. Magagalit si Vrix. Hindi niya gagawin. Siya mismo ang humiling na dalhin mo sa kanya ang file na iyon. Talaga? Oo, so Bella, kunin mo ito at mangyaring pumunta sa kanyang kumpanya. Nandyan ang driver sa labas para ihatid ka. Tumango ako at kinuha ang file sa kanya. Pumunta na ako sa kwarto ko at nagbihis, tapos lumabas, nakita ko si Mark na naghihintay sa akin. Umupo ako sa loob ng sasakyan at nagsimula na siyang magmaneho. Nang makarating na kami sa company ni Vrix, bumaba na ako. Sabi ni Mark, "Ma'am, hihintayin kita." Sige, sabi ko sabay ngiti ng bahagya. Pumasok na ako sa loob ng kumpanya. Papunta na sana ako sa reception nang may tumawag sa akin. Isabela, lumingon ako para tignan kung sino yun. Natigilan ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang taong nakatayo sa harapan ko. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ko. Galit ako sa kanya. I hate him so much. Isabela, sabi niya at nagsimulang lumapit sa akin. Layuan mo ako Steve, sabi ko, sa takot na boses. Bella, makinig ka sa akin, sabi niya papalapit sa akin. Sabi ko lumayo ka, sabi ko sa malakas na boses. Huminto ang lahat ng dumadaan at napatingin sa amin, napatigil naman ang mga nagtatrabaho at napatingin sa amin. Lumingalinga si Steve at saka sinabing, Bella, let's talk. Ayokong kausapin ka. Aalis na sana ako nang hawakan ni Steve ang kamay ko at kinaladkad ako kasama niya. Steve, bitawan mo ang kamay ko. Sabi ko na pilit ko mawala sa mahigpit niyang pagkakahawak, pero masyado siyang malakas. Bitawan mo ako please. Nang nasa labas na kami ng kumpanya, huminto siya. Bella, listen to me, that day whatever happened I did wrong. Hindi ko dapat ginawa yun. Pero lasing ako Bella at nawala yun. Talaga Steve, nginisiyan ko. I don't need any explanation from you. Akala ko tutulungan mo ako bilang kaibigan pero ikaw, halimaw ka. No Bella, I am sorry. I'm really sorry for whatever I did, pinutol ko siya. No you're not. Since college akala ko kaibigan ko na ikaw, pero never mo akong inisip na kaibigan mo, katawan ko lang naman ang gusto mo, that's it. No. Oo Steve, hindi kita mapapatawad. I'm sorry. Aalis na sana ako nang hinawakan niya ulit ang kamay ko at pinatalikod. Bitawan mo ako. Hinila niya ako palapit sa kanya at inipit ang kamay ko sa likod ko. Sinubukan kong labanan siya, ngunit nabigo. Yes you are right, I came close to you just for one reason. But you always keep me in friend zone. Bakit Bella, wala ka bang nararamdaman para sa akin? I was trying my best para makalayo sa kanya. I felt so helpless at that moment, I felt so weak. Nagalit ako sa sarili ko sa pag-aakalang minsang tinawag ko itong asshole na matalik kong kaibigan. You are such an asshole. I just want you baby. Minsan lang. You and me just one night. Bitawan mo ako Steve, please. Pakawalan mo siya. Isang boses ang nagmula sa likuran ko at nakikinig sa boses na iyon ay naramdaman kong nagre-relax ako. Vrix. Napatingin si Steve sa tao at agad niyang binitawan ang kamay ko. Lumingon ako para tignan si Vrix, naluluha ang mga mata ko, nakatitig lang sa akin si Vrix ng blanko. Lumapit siya sa amin at tumayo sa harap ni Steve.
Inis ka ni Vrix si Steve at tinanong, "You, Mr. Adams, we haven't met yet. I am Steve Williams. I work in your company, in the IT department," sagot ni Steve. "What the fuck? No. You do?" Tanong ulit ni Vrix sa kanya sa mahinahong boses. "Yes, Mr. Adams. It's a pleasure to meet you, sir." Ngumiti si Vrix at sinabing, "Can't say the same." Tumingin sa akin si Vrix at tinanong si Steve, "And who is she to you?" Tiningnan ako ni Steve nang kinakabahan at sumagot ng, "Just an old friend." Tanong ni Vrix sa akin with the same calm voice, "Are you?" Hindi umaalis sa akin ang mga mata niya. Hindi ko masabi sa kanya ang tungkol sa amin ni Steve. Sa tingin ko hindi ko dapat. At kahit sabihin ko sa kanya, anong gagawin niya, wala. Wala siyang pakialam. Tumango ako habang nakatingin sa ibaba. "Then I think you both need some privacy, I should leave." Nanlaki ang mata ko. No, hindi niya ako pwedeng iwan kasama nitong halimaw dito. Tatalikod na sana si Vrix nang hawakan ko ang kamay niya. "No, Vrix." Huminto siya at nakangiting tumingin sa akin. "Bella, anong ginagawa mo? He is my boss, you should respect him. How can you call him by his first name?" Sabi ni Steve na nakatingin sa pagitan namin ni Vrix. Nanatili ang titig ni Vrix sa akin sa kangumiti at inayos ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. "Respect," napangisi si Vrix. "The word doesn't suit you, Mr. Williams." Naguguluhang tumingin si Steve kay Vrix. "What?" Lumapit si Vrix kay Steve, puro galit lang ang nakikita ko sa mukha niya. "I swear, if you don't leave right now, I will beat the shit out of you." "Wait, what? Sir? You don't know what am I talking about?" Umiling si Steve. "Layuan mo ang asawa ko." "Asawa mo?" "Sir, hindi ko nga kilala ang asawa mo," naguguluhang sabi ni Steve. "Isabella, siya ang asawa ko. Ngayon alam mo na kaya lumayo ka." "Isabella," lumingon sa akin si Steve. "No, she can't be your wife." Tapos hinawakan ni Steve yung braso ko. "Nagsisinungaling siya, diba? You are not married." Hinawakan ni Vrix ang kamay ni Steve na nasa braso ko at sinabing, "Well, she is. So stay the fuck away from her or I won't hesitate even once to destroy your life. You know very well, Mr. Williams, what things am I capable of doing. Hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo." Hinawakan ni Vrix ang kamay ko at sinabing, "One more thing, Mr. Williams. I don't want assholes in my company. You are fired." "But sir." Hindi na hinayaan ni Vrix na tapusin ni Steve ang kanyang pangungusap ay binato niya ng suntok ang mukha ni Steve. Nanlaki ang mata ko, nagulat ako. Inayos ni Vrix ang suit jacket niya at sinabing, "This was for what you did to my wife." With that hinila niya ako kasama niya papasok ng company. Pumasok na kami sa elevator, pinindot niya ang button ng floor niya. Walang nagsasalita, nakadikit ako sa pwesto ko. Tapos biglang lumingon si Vrix para tignan ako, nakagat ko ang labi ko sa kaba. Nagmura si Vrix, "Fuck this," at tinulak ako pabalik, lumapat ang labi niya sa labi ko. He pinned my hands above my head, dahilan para mahulog ang file mula sa kamay ko, pinalalim niya ang halik. Nagulat ako nung una, tapos pumikit ang mga mata ko, at bumigay ako. "I need this," I wanted him to kiss me. Unti-unting bumaba ang isang kamay niya para haplusin ang pisngi ko. Sinipsip niya ang ibabang labi ko, napaungol ako, napakabilis ng galaw ng labi niya sa labi ko, hindi ko na napantayan ang bilis. Galit siya, halatang halata sa paraan ng paghalik niya sa akin. Sa wakas, humiwalay siya nang tumunog ang bell ng elevator. Nang hindi man lang tumitingin sa akin ay lumabas na siya ng elevator. Kinuha ko ang file at lumabas ng elevator. Nakita kong dumiretso si Vrix sa office niya, napatigil ako at nakasandal sa pader habang humihinga. Pinoproseso ang nangyari. "Bakit mo ginagawang komplikado ang mga bagay para sa akin, Vrix? Iligtas mo muna ako sa halimaw na iyon, pagkatapos ay hahalikan mo ako at pagkatapos ng lahat ng sasabihin mo ay mother lang ako ni Ryan at walang sinuman sa iyo. Ano ba talaga ang gusto mo?" Huminga ako ng malalim at dahan-dahan akong pumunta sa opisina niya at nakita ko siyang nakatayo malapit sa table niya at nakatalikod sa akin. Naramdaman yata niya ang presensya ko sa kwarto, sabi niya, "I don't like him, Bella." "Vrix, hindi ko alam ang sasabihin ko." Lumingon siya sa akin. "Alam mo, nung nakita kong hawak kanya, gusto ko siyang patayin at the same moment. Hindi ko pa rin maisip kung paano ko na-control ang sarili ko doon."
Vrix, whatever happened, whatever Steve did, that was all in the past. I just want to forget everything. Gusto kong kalimutan na naging kaibigan ko siya. Inilibot ni Vrix ang kanyang mga mata. Vrix, hindi ka pwedeng maglibot at masuntok ang sinumang gusto mo. Lumapit sa akin si Vrix, nagngangalit siya sa galit. Kung kailangan kong patayin siya, I would gladly do that. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Vrix, what are you even saying? Alam na alam ko ang sinasabi ko. I fucking hate him for whatever he has done to you. Vrix, pwede bang wag na nating pag-usapan? Ayoko nang maalala ulit yung moment na yun. Tumingin sa akin si Vrix saka bumuntong hininga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para minsang pinapakalma ang sarili saka siya nagmulat ng mata at tumango. Pero Bella, anytime he tried to come near you, just tell me. Nakangiti akong tumango. Yung file na hinihingi mo. Sabi ko binigay sa kanya yung file. Kinuha niya yung file sa kamay ko. Thank you. I think I should leave. Naghihintay si Ryan. Hindi umimik si Vrix pero tinitigan ako ng ilang sandali, nakatayo lang siya sa pwesto niya. So see you sa bahay. Sabi ko na naghihintay ng isasagot niya. Tumango siya, tumalikod na ako para umalis nang tinawag niya ako. Bella. Nang humarap ako sa kanya may sasabihin sana siya pero napatigil sa kasinabing. Ingat ka. I will. With that umalis na ako sa office niya. Sa tuwing maghahalikan kami ganito na lang ba kami? Magpanggap na parang hindi nangyari. Bakit hindi na lang niya ako mahalin? Ginugulo niya lang ako. Sa kabilang banda, si Vrix. Ano bang nagawa ko? Sa mga araw na ito ay nasisiraan na talaga ako ng bait. Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko sa harap niya? At ang selos na ito. Nasa isang meeting ako sa ilang restaurant, nang tawagan ako ni Maria at sinabing darating si Bella para ibigay sa akin ang file. Nang matapos ang meeting, tinahak ko ang daan patungo sa kumpanya, ngunit nang makarating ako ay nakita ko si Bella na may kasamang lalaki. She was talking to him, tapos hinila siya nito palapit sa kanya. Nang makita ko sila, bumangon ang galit sa akin. Gusto ko lang patayin ang lalaking yun. Pero nang makalapit ako sa kanila, nakita ko si Bella na kinakabahan, parang sinusubukang lumayo sa kanya. Nang marinig ko ang pangalan niya mula sa kanya, naalala ko na siya pala ang lalaking minsang nagtangka na gumahasa sa kanya, at tinawag din niyang matalik na kaibigan. Alam kong nasusuklam siya sa kanya, pero nakita ko na naman siyang nakayakap sa kanya ng sobrang lapit, nagselos ako. That was the reason why I kissed her like that, sa elevator. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinalikan ko siya. Nagulat siya sa ginawa ko, hindi niya inaasahan yun. Pero kapag kinagat niya ang labi niya, nawawala na lang ako ng kontrol. Sa araw na iyon at ngayon din. Pero isa lang ang kinatatakutan ko, paano kung matapos niyang malaman ang totoo ay umalis na siya? Baka hindi siya aalis, mananatili siya para kay Ryan. Pero paano kung pagkatapos malaman niya ang totoo hindi niya ako kinakausap, paano kung galit siya sa akin? Huminga ako ng malalim at sinapo ang mukha ko gamit ang mga kamay ko. Ayoko na nga isipin. Higit sa kailangan siya ni Ryan, kailangan ko si Bella. Kailangan ko siya sa buhay ko. Kaya, ang tanging bagay na magagawa ko ay hindi sabihin sa kanya ang anumang bagay. Kailangan kong ilihim ito, at gagawin ko. Hindi ko kayang ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Nawala ako sa pag-iisip nang may kumatok sa pinto. Pumunta ako at umupo ulit sa upuan ko at bumulong ng come-in. Pumasok si Asher. Si Asher yung pinatayo ko malapit sa bahay nila Bella. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan kong lalaki. Nang makita ko siya, medyo na-tense ako. What is it? Tinanong ko siya. Sir, may nalaman po ako. Sinabi niya. Ano? Sir, hiniling mo sa akin na tingnan ang usapin ni Mrs. Wilson at ng kanyang anak. Tumango ako. Sir, sa pagkakataong ito ay napakalaking halaga ang natalo niya sa sugal at wala na siyang mapagtataguan, kaya bumalik siya kay Mrs. Wilson. Pero bakit niya pinayagan? Na-blackmail kasi siya. Na-blackmail siya. Paano? Naguguluhang tanong ko. Alam niya ang totoo, sir. Nanlaki ang mata ko. No, umiling ako. Yes sir, ginagawa niya at ayaw niyang malaman ni Mrs. Adams ang totoo. Kaya hinayaan niya itong manatili sa kanya at binigyan din siya ng pera na gusto niya. Fuck! Ginulo ko lahat, sabi ko sabay suklay ng kamay ko sa buhok ko. Tapos biglang nagring yung phone ni Asher. Sinagot niya ang tawag at masasabi kong hindi ito maganda. Tumingin siya sa akin habang hawak pa rin ang telepono at sinabing, Sir, may problema po tayo. Anong problema? Mrs. Wilson. Tumayo ako sa kinauupuan ko. Anong nangyari sa kanya? Binigay niya sa akin yung phone niya para kausapin yung nasa kabilang side. Sir, nasa ospital po si Mrs. Wilson. Hospital? Naguguluhang tanong ko.
Opo sir, natagpuan po siya ng kapitbahay na walang malay sa kanilang bahay. Ang sabi ng doktor ay nag-overdose siya sa kanyang pampatulog. No, shit. Kamusta na siya ngayon? Sir, ayon sa mga doktor, wala siyang masyadong oras. Ano ang ibig mong sabihin na wala siyang maraming oras? Nasaan kayong lahat? Hiniling ko sa inyong lahat na huwag umalis sa lugar na iyon. Sir, siya po ang nagpaalis sa amin para kunin ang kanyang anak. Kunin ang kanyang anak. Yes sir, dinala niya lahat ng pera niya. Huminga ako ng malalim. What about him? In the end nakuha mo ba lahat? Sir, hinahabol po namin siya. Pero ngayon, hindi namin siya mahanap. Anong ibig mong sabihin na hindi mo siya mahahanap? Tanong ko sa malakas na boses. Sir, sinusubukan namin, ngunit hindi namin siya matrack. Kinapa ko yung templo ko gamit yung isang kamay ko, kausap ko pa rin siya sa phone. Ang lahat ng ito ay lumalabas sa aking mga kamay. Tapos biglang may pumasok sa isip ko. Bella. Shit. Tanong ko sa lalaki, alam ba ni Bella ang tungkol dito? Wala po sir, hindi pa po. Pero tatawagan daw po siya ng kapitbahay nila. Gawin mo ang isang bagay, hilingin sa kanya na huwag sabihin kay Bella na si Mrs. Wilson ay walang maraming oras. Sige po sir, ibinaba ko na. Kailangan ko siyang puntahan. Kinuha ko ang coat ko mula sa upuan, sinuot ko ito at sinabi kay Asher, ituloy ang paghahanap kay Seth, sigurado akong may kinalaman siya sa lahat ng ito. Tumango si Asher. Huminto ako at tumingin kay Asher. Don't mess things up more Asher. I want Seth. Yes sir. Lumabas ako ng opisina ko. Kailangan kong puntahan si Bella bago niya malaman ang tungkol dito. Sa kabilang banda, si Bella. Pagbalik ko galing sa opisina ni Vrix ay nakita ko si Ryan na sumasayaw sa sala. Nakatitig lang ako sa kanya, nakangiti. Napakalaki ng pinagbago niya nitong mga ilang araw at natutuwa ako. Sa wakas, nakaalis na siya sa boring na buhay na iyon. Mommy, sigaw niya nung nakita niya ako. Mommy, come on, dance with me, this is so much fun. Sabi niya na sumasayaw pa. Aalis na sana ako nang tumunog ang phone ko. Nakita ko ang caller ID. Si Yaya iyon. Agad na nagliwanag ang mukha ko. Alam kong hindi siya makakatagal nang hindi ako kinakausap. Kinuha ko ang tawag. Yaya, alam kong tatawag ka. Ay. Bella, ako ito si Lily. Si Lily ay isa sa kapitbahay namin sa apartment kung nasaan si Yaya. Lily, bakit ka tumatawag? At nasaan si Yaya? Naguguluhang tanong ko. Bella, Mrs. Wilson is, napatigil siya, hindi siya umimik at humagulgol ng iyak. Ano, nasaan siya? Tanong ko ulit. May hindi tama, nararamdaman ko. Nasa hospital siya. Hospital, bakit? May nasaktan ba? She is there for someone, right? No Bella, hindi ko alam kung anong nangyari, pero nang makita ko siya, nakahiga siya sa sahig, walang malay. Naramdaman kong nadurog ang puso ko. No. Anong sabi ng doktor? Itinanong ko. Dinala nila siya sa emergency room, ginagamot siya. Please come quickly. Yes. Naramdaman ko ang paglandas ng mga luha sa pisngi ko. No, matapang siya, walang pwedeng mangyari sa kanya. Ipaglalaban niya kung ano man iyon. Alam ko. Talagang gagawin niya ito. Kailangan niyang gawin ito para sa akin. Mommy, napatingin ako kay Ryan na nakatayo sa harapan ko. Lumuhod ako, hinawakan niya ang pisngi ko at sinabing, "You are crying." Pinunasan ko ang mga luha ko at umiling, sinubukan ko pero hindi ko napigilan, tuloy-tuloy ang pag-agos. Baby, mommy have to go. Stay in the house. I'll come soon. Stay with Maria, okay? Sabi ko sa basag na boses. But why are you crying? It's nothing. You don't have to worry about it. Sabi ko na may pilit ng ngiti sa labi. Bella, tumingal ako at nakita ko si Maria na nakatayo sa harapan. Tumayo ako at pumunta sa kanya. I have to go Maria. Hindi ko alam kung anong nangyari pero nasa hospital si Yaya. I have to go. Please take care of him. Mukha siyang shock. Okay lang ba siya? Hindi ko alam. Sabi ko na ngayon ay mas nangingilid ang mga luha sa pisngi ko. Niyakap niya ako at sinabing, "It's okay Bella, she'll be fine." Tumango ako. Bumaba ang tingin ko kay Ryan na malungkot na nakatingin sa akin. Binuhat ko siya sa braso ko. Baby, take care. Hinalikan niya ako sa pisngi. You take care. Tumango ako. Bye. Pagkababa ko sa kanya, tumakbo ako palabas ng bahay. Sa kabilang banda, si Vrix. Pagdating sa hospital, nagtanong ako sa reception tungkol sa room number ni Mrs. Wilson. Nang makarating ako malapit sa kwarto ay nakita ko ang isang doktor na lumabas sa kwarto ni Mrs. Wilson. Pumunta ako sa doktor. Doktor, kumusta si Mrs. Wilson? Napatingin sa akin ang doktor. Vrix Adams. Tumango ako. Yeah. Kamag-anak ka niya? Tanong niya. Oo, kamusta na siya?
I'm sorry Mr. Adams pero hindi namin siya nailigtas. Tinapik niya ang balikat ko. Blanko ang isip ko ng mga oras na iyon. Alam kong kritikal ang kalagayan niya pero hindi ko inasahan na ganito kaaga. We tried our best sir pero hindi namin kaya. Sabi niya ulit. Tumango ako na nakakuyom ang panga. Galit ako, galit sa sarili ko na hindi ko natupad ang pangako ko kay Bella. Hindi ko mailigtas ang taong mahalaga sa kanyang mundo. May babaeng nakaupo sa loob. Yaya daw niya ang ginang. Sabi ng doktor. Oo, asawa ko siya. Alagaan mo siya, kailangan kanya ngayon. Tumango ako. Umalis na ang doktor. I was making my way inside but then I stopped in front of the door. No, hindi ko magagawa ito. Hindi ko siya kayang harapin. Nangako ako sa kanya na gagawin ko ang lahat para iligtas ang yaya niya, pero hindi ko natupad ang pangako ko. I can't see her breaking down, pero hindi ko rin siya kayang iwan. I can't leave her alone, kailangan niya ako ngayon. Dahan-dahan akong pumasok sa loob, nang makita ko ang nasa harapan ko, nadurog ang puso ko. Bella. Doon ay hawak niya ang kamay ni Mrs. Wilson at kinakausap ito habang umiiyak. Yaya, pangako hindi na kita iiwan. Yaya please bumangon ka na. Sabi nito sa kanya sa basag na boses. Okay, fine I am not angry. I'm sorry, for not calling you, for not return. Alam mo ang dami kong dapat sabihin sa'yo. Please just wake up. Ni hindi mo pa nga nakikilala ng maayos si Ryan. At paano ako? Sinong gagawa ng cookies para sa akin? Sino ang mag-aalaga sa akin? Sino ang magsasaway sa akin? Yaya please get up. I am sorry for everything I have done, but please get up. Mas lalo siyang umiyak. Pagtingin ko sa kanya, naramdaman kong may namumuong luha sa mga mata ko. Fuck, hindi ko kayang makita siyang ganito. Mr. Adams, sabi ng isang babae na nakatayo sa tabi ni Bella nang makita ako. Napaangat ng ulo si Bella para tignan ako, nakatitig lang siya sa akin na may tuloy-tuloy na pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Then finally she broke the eye contact and looked back at her yaya. Wala akong lakas ng loob na lumapit sa kanya para aliwin siya. Hell, hindi ko kayang makita siyang ganito. Hindi ko makita ang babaeng nagturo sa akin kung paano umiti muli, nabasag sa harapan ko. Masakit. Nang matapos ang lahat ng papel sa hospital, uuwi na kami. Kahit ayaw ni Bella na iwan si Mrs. Wilson, kailangan niya. The whole time we were in the hospital, walang salita si Bella. Tuluyan na siyang umiyak. Nung papasok na kami sa sasakyan, hinawakan ko yung kamay niya. Bella. Hindi siya umimik, nakatingin lang siya sa harapan. Broken. Alam kong nasasaktan siya pero hindi siya pwedeng maging ganito. Bella say something, please. Anong gusto mong sabihin ko Vrix? Wala na siya, hindi na siya babalik sa akin. I lost her Vrix, forever. Muli siyang napaluha. Bella, hinawakan ko ang kamay niya. No, inalis niya ang kamay niya sa akin at tinulak niya ako palayo sa sarili niya. You lied to me Vrix. You lied to me. You said that you'll protect her. Sabi mo hindi mo hahayaang may mangyari sa kanya. I trusted you Vrix. Alam ko. Sinubukan ko Bella. Umiling siya, no. Sinimulan niyang hampasin ang dibdib ko gamit ang kanyang mga kamay. I trusted you. Bella. Panay ang suntok niya sa akin. I hate you. I hate you. I hate you. Tumigil siya sa paghampas sa akin at itinago ang mukha niya sa dibdib ko habang umiiyak. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa bewang niya. Bakit kailangan niyang umalis Vrix? Bakit? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nanatili akong tahimik, niyakap ko siya. Hindi ko alam kung paano siya i-comfort, kung paano siya pakalmahin. I don't think na kaya ko siyang pakalmahin kahit pilitin ko. Paanong hindi siya iiyak? Siya ang lahat sa kanya. Humiwalay ako sa yakap, pinunasan ko ang mga luha niya pero hindi pa rin ito tumitigil. Pinagbuksan ko siya ng pinto, umupo siya. Pumunta ako sa gilid ko. Habang pauwi kami, nakatulog na siya habang umiiyak. Nang sa wakas ay nakarating na kami, binuhat ko siya sa aking mga braso at pumasok sa loob. Inihiga ko siya sa kama, bumaba ako, pinapunta si Maria ng pagkain para kay Bella, dinala ko ang pagkain sa aming silid. Pagpasok ko sa kwarto, wala siya sa kama. Tumingin ako sa paligid at nakita ko siyang nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa labas. Huminga ako ng malalim, tinawag ko siya. Bella. Hindi siya sumagot. Inilagay ko ang pagkain sa mesa, pumunta ako sa kanya. Pumwesto ako sa likod niya pero hindi siya lumingon. Hinila ko ang braso niya kaya napatingin siya sa akin. I cupped her face in my hand. Bella, you need to eat something. Umiling siya kasabay ng pagtulong ng mga luha sa kanyang pisngi. Your yaya wouldn't like to see you in this condition. Would she? Tumingin siya sa ibaba. At lagi siyang mananatili sa tabi mo Bella. I am not a kid Vrix. You can't say these things to me.
Okay, you are not a kid. But right now you need to eat something, or you'll get sick. Please Bella, just have something. Wala ka pang kinakain simula umaga. I am not hungry. Yes you are. Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad patungo sa sofa. Pinaupo ko siya sa couch at pinaupo sa tabi niya. Ipinatong niya ang ulo niya sa balikat ko at ipinulupot ang mga kamay niya sa braso ko habang pinapakain ko siya. Pagkatapos ko siyang pakainin ay binuhat ko siya sa kama at inihiga. Aalis na sana ako nang hawakan niya ang kamay ko at sinabing, Vrix, will you please take me to the apartment tomorrow? Kahit ayoko pero tumango ako. Malulungkot siya kung pupunta siya doon pero wala ang yaya niya. Pero pagkatapos ng libing, sabi ko, ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinubukan niyang matulog, umupo ako sa couch at tinitigan siya na sinisigurado na hindi siya masyadong nag-iisip. Nang makita kong tulog na siya, lumabas ako ng kwarto at tinungo ang kwarto ni Ryan. Pagpasok ko ay nakita ko si Ryan na nakaupo sa kama habang hawak ang teddy niya at nawala sa dreamland niya. Lumapit ako sa kanya at binuhat siya dahilan para mawala siya sa kung anumang iniisip niya. Pinaupo ko siya sa kandungan ko at tinanong, What is it? Why are you sad? Umiling siya. Ryan, what is it? Dad, Mommy is sad. Yes she is, but she is hurt. Why is she hurt? Did something happen to her yaya? Nag-aalalang tanong niya. Huminga ako ng malalim saka ko siya binuhat papunta sa bintana. You see the stars up there? Tumango siya. They are beautiful right? Tumango ulit siya. So the thing is, isa na sa kanila ang yaya ni Mommy. You mean one of the stars? Tanong niya. Tumango ako. She'll be watching Mommy from up there. Really? May naisip tuloy siya. She'll be watching all of us. Yes, everyone. Then Dad, why Mommy sad? Can you touch the stars? No. So Mommy is sad because she can't touch her yaya now, she can't hug her or kiss her. Her yaya is now long distance away from her. Tumango siya na may malungkot na mukha. But you know what, only one person can make her feel better. Lumiwanag ang mukha niya. Really? Who's it? You. Me. Tumango ako. Mommy loves you Ryan. She can never be sad if Ryan talk to her. Tumango siya. Then I'll go and talk to her. Tatalo na sana siya sa pagkakayakap ko nang pigilan ko siya. Not now. Tulog na si Mommy, maybe tomorrow. Tumango siya. But you can do one thing. What? You can go and sleep with Mommy. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. So let's go. Dinala ko siya sa kwarto namin. Humiga siya sa tabi ni Bella, saka tumingin sa kanya. Pinatay ko na ang ilaw at pumunta ako at tumabi kay Ryan. Hinalikan niya ang pisngi ni Bella. I love you to infinity Mommy. Ngumiti ako. Sige na, matulog ka na, sinabi ko. Tumango siya at hinawakan si Bella. At dito na po, nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.